lalo kasi ang trabaho. Yan gawain ng taong gustong mabuhay ng marangal. Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos, pag iningatan ka niya, tinulungan na rin niya yung pamilya mo. Kung mahal ka ng Diyos, mahal niya rin yung pamilya mo. Ipinagmamalasakit ka, ipinagmamalasakit din yung pamilya mo. Ano bang problema ang malaki na hindi kaya kang tulungan ng Diyos? Yun ang punto ron, mga kapatid. Kaya, kung tayo lang sasangguni sa Biblia, maiis tayo magiging hawahan tayo dun sa ating burden. Halimbawa, meron kang kasama sa trabaho, chismoso, inggitero, intrigero, intrigera, pakialamera. Manalangin ka sa Diyos, sana po buksan mo isip nitong aking kasama sa trabaho. Tapos bahala na ang Diyos, siya na, huwag kang gaganti kung ano man ang ginawa sa iyong masama. Paubayan mo sa Diyos. Panalangin mo pa siya. Sabi nga ng Panginoong Jesus ibigin niyo inyong kaaway, idalangin niyo sa inyo yung nagsisiisi. 5:44 ng Mateo. Pag idinalangin mo sa Diyos yun, at liwanagan ng Diyos ang isip mo, baka maging kaibigan mo pang matalik yun. Marami na po akong karanasan ganyan. Yan po ay nasa Biblia. At naniniwala ako ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa sasampalataya at maniniwala. Walang problemang napakabigat at walang suliraning napakabigat para sa isang sumasampalataya sa Diyos. Remember the saying, faith can move mountains. Lagi tayong umasang may Diyos at ang Diyos na yan ay mapagmalasakit. Nagmamalasakit sapagkat mahal niya tayo, siya ang lumikha sa atin.